A dog is man's best friend. Ika nga, wala tayong argumento dyan. Pero sa mga pabayang may-ari ng aso na pinapabayaan ng kanilang mga alaga na pag-alagala lamang sa kalye, dito nagiging panganib ang tinatawag nating man's best friend. Pasintabi po sa mga nanonood. Yan po kasi ang larawan kung saan kinagat ang 7 taong gulang na bata. May mga laslas kung inyong susuriin. Pero hindi yan dahil tinuli, kundi dahil kinagat ng aso. Opo, mismong ari ng bata ang nilapa ni Bantay. Tumagos pa ang pangil ng aso sa isa niyang bayag. Dito raw nangyari ang lahat, malapit sa isang compound sa Quezon City. Tindera ng candy sa kalsada si Nanay Salvacion. Ang kanyang mister naman, katatanggal lang sa trabaho. Gabi ng Abril 30, habang nagtitinda si Nanay, nagulat na lamang siya nang tawagin siya ng mga tao. Ang akala pa niya ng una, na-aksidenteng kanyang anak. Mga bandang 8 po, sir. May sumigaw po, may tatawag po ng pangalan ko kung anak ko raw po. Akala ko nabangga na po siya sa jeep. Kasi ang hilig-hilig po nito magsakay-sakay sa jeep. Pero kilala na po namin yung mga driver kasi kumbaga suki na rin po nila ako dahil 5 months na rin po ako doon nagtitinda-tinda. Tapos ngayon, yung pala, sir, sabi ng pasahero kung anak ko daw po ito. Sabi ko, opo. Ngayon, ano daw po, sabi niya, angatin ko daw po yung short nito kasi po dumudugo na daw yung bayag sa bayag daw po siya kinagat. Inangat ko nga po, sir. Yun nga po talaga. Duguan talaga yung short niya. Pag-angat nga ni Nanay Salvacion sa shorts ni Joshua, tumambad ang ari ng bata na naliligo na sa dugo. Dali-daling nagligpit ng paninda si Salvacion at itinakbo sa ospital ang pobreng paslit. Pero pagdating nila sa ospital, siningil agad sila ng 3,000 pisong pambayad sa mga gamot at mga ituturo kay Joshua. Kulang ang dalang pera ng kanyang nanay at tatay. Kaya kinabukasan pa ng umaga, naturukan ng anti-rabies ang bata. Natakot pa ako, sir, kasi expect ko na baka umakit na kaagad yung rabies sa sa katawan niya. Pero bata pa yan, kagaya nung may namatay daw po doon na nito lang nakatapusan, sir, dalaga. Doon namatay po sa San Lazaro. Kasi nga po hindi daw po napa-injeksyon na ng magulang. Hanggang sa mga oras na sinusulat namin itong istorya, hindi pa rin daw nahuli ang asong kumagat kay Joshua. Marami raw talaga mga asong ligaw at pag-alagala lang sa terminal ng jeep na pinipwestuhan niya. Karamihan sa mga ito, agresibo. Tinatahula ng mga dumaraan, pati mga nagabang ng mga masasakyan. Maraming aso doon po sa namin, kaya gusto ko po ipahuli yun, sir. Maraming asong galap po doon na matatapang, sir. Pag may dumadaan po doon, mga pasahero, tinatahulan nila, hinahabol. Sabi ng doktor na tumingin sa bata, bukod sa sugat, wala nang naging permanenteng pinsala sa ari ni Joshua. Nagpaalam kami kay Nanay Salvacion kung pwedeng kausapin si Joshua tungkol sa nangyari. Tinanong namin si Joshua kung bakit kaya siya kinagat ng aso. Nung una, tahimik lang si Joshua. Pero sumagot din ang bata at sinabing bigla-bigla na lang daw siyang kinagat ng aso. Bakit ka kinagat ng aso? Paano? Nilalaro ba yung dog? Hindi. Natatakot ka na sa dog? Yes po? Yes po. Anong nararamdaman mo pag nakakita ka ng dogs? Matot na ako ulit. Ayon kay Dr. Mace Licuanan ng Philippine Pet Birth Control Center Foundation, madaling makita ang mga palatandaan kung ang isang aso ay may rabies. So sa mga aso, ang unang symptoms nito is parang nilalagnat din sila and nagkakaroon ng lethargy or yung hindi kumakain. And then eventually, when it goes to the central nervous system, which is yung spine, yun na yung naapektuhan na yung brain nila. And then nag-i-exhibit na ng mga unusual behaviors like tumatapang sila, natatakot sila sa water, natatakot sila sa light, and nagiging sensitive sila to any moving objects.
sa mismong tala ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture, pang-anim ang Pilipinas sa may pinakamaraming insidente ng rabies sa buong mundo. Naging hashtag goals pa noon ng ahensya ang Rabies Free Philippines pagsapit ng taong 2020. Ang problema, mahilig sa aso mga Pilipino, pero hindi sa pag-aalaga nito. Umaabot tuloy sa hanggang 300 ang namamatay nating kababayan taon-taon nang dahil sa dog rabies.